Nanlumo si Era matapos niya makita ang balita kung saan nahuli na nga itong si Renan Alon. Binigyan niya kasi ito ng second chance matapos nga ang unang investigasyon at lumabas na walang mga makita at mahanap na ebidensya. Ngunit dahil sa pagdating ni Menard ay naging malinaw ang lahat dahil itinuro na sa kanya at sinalaysay ni Menard na siya ay tauhan ni Renan Alon at alam niya na siya ang nagdugot nga nito kay Mang Kanor at si Renan Alon ang nagutos. Agad-agad ay dinakip na nga ng pulis itong si Renan Alon, bagay na hindi nakasipot itong si Renan Alon kung saan may usapan sila ni Era na magkikita nga sila dahil magpa-prenatal check-up siya at mag-out of town. Ngunit napigilan na nga ang lahat dahil kay Lelet. Kaya naman itong si Era ay napaisip. Talagang nandun mo siya ng gusto at halos na hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga sa iniwan pa nga siya ng baby. Naisip niya na napakatanga niya at sunod-sunuran siya dito kay Renan Alon. Tama ang kutob at hinala nitong si Lelet na may kakaiba kay Renan Alon. At ngayon malinaw na ang lahat dahil may testigo na nga na nagpakita at nagturo na talagang may kasalanan itong si Renan Alon. Kaya naman walang ibang nagawa itong si Tito Frankie niya kundi i-comfort nga itong si Era. At kahit masakit ang katotohanan ay dapat niyang tanggapin na talagang nagkamali siya sa pinili niyang lalaki at talagang ginamit siya nito at sa pagpasok nga ni Renan ay wala itong ibang motibo kundi ang maghiganti lamang sa pagkamatay ng kanyang inang si Erlinda Feliciano. At ang lahat nga na meron silang dalawa ay kasinungalingan lamang. Wala nang ibang nagawa itong si Era kundi ang pagtangis na lang at kahit masakit kailangan nang tanggapin ang lahat-lahat. Sa kabilang banda, matapos ngang mahuli itong si Renan Alon ay wala ngang makitang ebidensya o walang makalap dahil sa itinapon na nga niya sa basurahan ang mga ebidensya sana na magtuturo sa kanya. Ngunit hindi sumuko sila Lelet at ang mga investigador. Kailangan nila lang gumawa ng paraan na makahanap ng matibay na ebidensya na talagang magdidiin dito kay Renan Alon. At dito nga ay ginamit nila ang sasakyan nga nitong si Renan Alon at sa pamamagitan nga ng GPS ay na-track nila kung anong mga lugar ang pinuntahan ng sasakyan na iyon at nalaman nila ang huling pinuntahan nga nito ay isang dump site at doon pinuntahan ang lugar na iyon dahil alam nila na may tinatago si Attorney Renan doon at hindi nga sila nagkakamali dahil naroon ang naturang bag at may mga larawan kung saan yun ang mga ginawa ngang tools ni Renan Alon ang mga larawan na nakita nila sa dump site. Yun ang mga ebidensya na talagang magdidiin kay Renan Alon. Samantala, nanginig naman sa takot itong si Patricia matapos makita ang balita. Lalo't sinabi nga nitong si Romir na ngayong nahuli na nga itong si Renan Alon ay dinadasal niya na sana mahuli din ang mga kasabwat. Kinabahan si Patricia dahil isa siya sa kasabwat ni Renan Alon. Nahuli na nga itong si Renan Alon ay kinabahan ng gusto itong si Patricia. Baka nga dumating na nga sa punto na ikanta na rin siya nitong si Renan Alon at sabihin ang totoo sa pagkawala ni Maritet.